wish, I want to be very beautiful. Sabi na din, are you sure? Your husband will be a perfect pitch of Piolo Pascual, Jack Lloyd Cruz, and Daniel Padilla. And women will chase after him. Sabi na babae, it's okay, basta and be beautiful. So that anyway, we said again, and the woman really became beautiful, but the husband was 3 times more handsome. Now, ngayon, yung pangatlong wish ng babae, sabi niya, my third wish is that I want to have a mild heart attack. Mild heart attack. So, ito po yung lesson. Ito po lesson na. Okay. Your life is a mirror. What you give comes back to you often magnified. So, yan po yung tandaan po natin. So, if you carry love, kindness, and generosity, that's what you'll see reflected in others. But if you harbor bitterness, envy, or hate, and life will mirror that back to you. So, sabi nga po ni itong si Jonathan Blackwood, life is a reflection of intent. Life is a reflection of intent. Love reflects love, and hate reflects hate. So, ito po, sa message ko po ngayong umaga, and I would like to explore this profound truth that life is a mirror. Ang buhay ko ay isang salamin. Ang nakikita natin sa ating buhay ay madalas na sumasalamin sa kung ano ang ibinibigay natin sa mundo, kung ano ang binibigay natin sa iba. Yung ating mga kilos po sa loobin at paniniwala ay sumasalamin po sa atin sa mga paraan na hindi po natin inaasahan. So, you should remember that life is a mirror, and I would like to consider ito pong 3 points. 3 points, and that point number 1 is ito pong the mirror of our actions. The mirror of our actions. Our actions, yung action po natin are powerful reflections of who we are. But they did not just shape the world around us, they also bounce back to us in ways we might not expect. So, sabi po dito sa scriptures, sabi po dito sa Bible, sa James 1:23 to 24, anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Ano po bang in-emphasize ng passage po dito? This passage emphasizes the importance of not only listening to Yahweh's word, but also putting it into action. Karaniwan natin naririnig yung nababasa natin sa Bible that we should not be hearers of the word, but we should also be doers of the word. So it's not enough to simply hear or know the teachings of the scriptures. It's not enough to know the teachings of our Heavenly Father Yahweh. True faith, yung totoo po na pananampalataya, requires us to apply those teachings in our actions and daily conduct. So by being both hearers and doers of the word, inaalign po natin ang ating buhay sa will ng ating Heavenly Father Yahweh, and we reflect His love and truth to the world around us. Para po bang ang example ng isang tao na nagising siya sa umaga, yung buhok niya ay talagang parang dinaanan ng bagyo, tapos meron pang toothpaste sa kanyang bibig, at ang pajama niya pa ay hindi magkapareho, tapos pumunta sa salamin, at nung nakita niya ang kanyang itsura sa salamin, parang he just not seen approval, and walks out without doing anything.
God will change Himself. So parang napakawin po kung ganun. Pero di po ba